it apparently put the government in a very bad light. And as a result, nagtampo yung kapatid ko sa akin na inisyata. Hindi ko na maakalain, malay ko ba na ganun ang sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong, hindi ko alam ang sagot eh. Ay, bakit nagtampo? Inatasan ng International Criminal Court or ICC Pre-Trial Chamber 1 ang prosekusyon na isumite nito ang disclosure of evidence laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi lalagpas sa July 1 ng taong ito. Yeah. Emotional kasi, bagsak na siya sa rating, kaya kailangan niya ng saklo sa kaibigan niya. O kaya pinakiusapan niya. Si Inday Sara naman ay mabait. At marunong siyang kung ano mang tulong na ginawa niya. Tinatanong niya yun. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. At i-bell all nyo po para nakakatanggap ko ng notification. Nako. Ano na meron ha? Nako, Gismillo Marimar. Ibang klase ho ang mababalitaan nyo ngayon. Yung mga supporter ni Bonget ay naglipatan na ho. Kanino? Sa mga Duterte. Yan ang ating aalamin ngayong araw. At ito, hindi ka dugo. Totoo ba ito? Hindi ka dugo ng Marcos ang salarin? Nako, isang revelasyon na naman ito ha. Pagdakip kay PRRD sa dahi, iba ang nagplano? Wow, sino kaya ito? Kung hindi man kadugo ito, kung hindi man ito yung kung sino nakaupo ngayon, aba, sino? May nakikita tayo na gustong-gusto maging Prime Minister. Meron tayong nakikitang isang senador na gusto maging Vice President. Meron tayong nakikita mga gabinete na nangingitim na parang gustong umupo at sila ang magmando. Sino kaya doon sa mga nakapalibot na yon? Ayan ang hindi pa natin alam. Hindi pa natin sigurado. Pero ang sigurado tayo dito sa pagbabalita ng dalawang magaling na vlogger. Oo. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Sino kaya ito? Wow. Magkakaalaman na. Pero bago natin ibigay ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe at i-bell all nyo po at i-like nyo agad ang video para maganda ang ating algorithm. At huwag nyo kalimutan, pumasok ka sa channel natin, mag-ano ka na kagad, mag-subscribe ka na at i-bell all nyo. Humihina ata tayo ngayon sa inyo mga kasama ha. Pasok kayo ng pasok dito, hindi kayo nagsasubscribe. Joke lang ha. Pero gawin nyo, mag-subscribe kayo. Ito na, ipasok na natin ito. Sa patuloy na pagbaba at paglagapak ng trust at approval rating ni BBM, ipinamukha din ng Pulse Asia Survey kay BBM na sa... Ito ha, may pasok. May interrupt ko lang. Unahan na natin kagad yung interruption ha. Dati kayo, ang galing nyo mag-survey. Laging nangunguna yung mga alliance, binagoongang. Oo, halos lahat ng mga partido ng alliance, ipinasok nyo na. Ngayon, eto na. Bakit? Bakit parang biglang kambyo, biglang liko ang mga survey? Hindi na ba umubra? Yun lang sabi ni Aling Ledesma. Magkakaparehong ikatlong taon ng iba't ibang pangulo, gaya nila Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino, dating Pangulong Duterte, ay si BBM na ang may pinakamababang approval ratings sa lahat na Anak ng bugyo. Approval ratings. Sumadsad na ito. Ito na talaga yung pinakamatinding sadsada na. Ano pa bang pagtitiwala? Ano pa bang makikita nyo dito sa 25% na ito? Kumbaga sa grade ito ng isang estudyante, hindi lang ito pasang-awa. Talagang wala na itong pag-asa mga kasama. Oo. Tignan nyo naman, ang layo ng diferensya sa 25 at dito kay Royo. Kita nyo kay Royo, 30. Lamang pa ng 5%. At dito naman kay Nino, 68. Ito maganda, 2019.
panalong-panalo tayo dito, 87%. Dahil sa galing yan ng Pangulong Duterte. Di ba? Isipin nyo, pagkaupo pa lang, inisip na kagad kung anong gagawin, proyekto dito, proyekto doon, Dolomite Beach, LRT1 hanggang doon sa Nyug, subway. Nako, ito lang bibigay ko sa inyo. Isang ano lang to ha. Bakit kailangan pa bang tanggalan ng budget itong subway ngayon? Eh yan lang ang pag-asa sa trapiko, mga kasama. Buti nga nagkaroon ng initiate ang Pangulong Duterte na gawin yan. First time ever in the Philippines ginawa. Kaso, ang problema, ito na. Tinanggalan nyo ng budget. Ano na, paano na ngayon matutuloy? Paano na ngayon uusad yan? Anong dahilan? Anong rason? Gusto nyo naman talagang, hindi ko alam dito sa mga nanunungkulan ng mga kasama, no? Imbis na isipin nila mapaganda ang bansa, wala. Inuuna nila ang kanilang mga pera. Di umano. Sa totoo lang napakaganda. Nagpunta kami ng Hong Kong, sabihin ko sa inyo, napakaganda ng transportation nila doon. Napakadisiplinado ng tao. Diba? Biruin mo, sasakay ka ng MTR o MRT dito. Meron pa doon, dadaan pa ng dagat, tatawid ka ng Central, galing ka ng TST, tatawid ka ng Central, galing ka ng Mongkok, tatawid ka ng Central. At bukod doon, halos lahat subway. Sipin nyo Ang bibilis nun mga kasama. Halos umiikot sila sa transportation nila, mostly ang gamit ng tao ay subway. Dito hindi natin malaman, binigyan na ng pagkakataon na nasimulan na. Biro mo meron na meron na nasa Pasig na ho ata, di ko alam hindi ako sure. Pero nasimulan yun, nagbutas na po sila. Bakit hindi nyo tinuloy? Yun lang ang pag-asa sa mga trapiko. At ito, ang balita natin, itong Santolan, yung papunta ng papunta ng Ortigas Extension hanggang doon sa papuntang Antipolo, magkakaroon yan. Bakit hindi pa rin tinuloy? Ano ba talagang gusto ng gobyerno? Sa laki-laki ng pera na yan, yung 6.something trillion, kayang-kaya na may pagawa yan kung siseryosohin ng pamahalaan. Pero wala Diba? Inuuna nila. Ito bibigyan ko rin kayo ng isang example. Sa ibang bansa wala hong congressman. Yung magagandang bansa, walang congressman, walang konsihal, tanging gobernador at kung hindi prime minister, president. Sa magagandang bansa, wala naman hong problema. Kasi ang budget nagmumula sa taas. Isa lang ang pinanggagalingan. Wala na hong dumadaan para makurakot. Bakit hindi kayang gawin dito? Kaya naman Kaya naman. Kung tatanggalin niya mga dorobo, kaya. Kaya yung mga dorobo, nagsisitakbuhan yan, gustong-gusto niyan. Ang unang priority niya sa buhay, hindi naman makatulong, kundi alam nyo na. Alam nyo na diba? Ganon ang priority niyan. Kasi isipin mo, gagamit siya ng makinarya niya, pera, mga resources niya, pera, mga kaibigan, mga kung ano-ano, para manalo. In return, di ba? Ganon. Sa ibang bansa, mas maganda pa nga. Prime Minister na lang, tapos yung mga sangay lang ng ahensya. Pero ang nagagaling ng pondo, sa national. Di ba? Mga barangay, wala yan. Ano ba nagagawa niya? Kung babaguhin lang sistema, kasi matapang kasi ang Pilipino Noon, napakatapang ng Pilipino, sinakop na tayo ng napakagandang bansa. Oo, ang yabang ng Pilipino, hindi nagpasakop. Diba? Hindi sila nagpasakop. Hindi tayo nagpasakop. Lumaban tayo. Ano in return? Ano nangyari? Tingnan nyo Singapore, tingnan nyo Hong Kong. Hindi naman porkit nagpasakop sila, aalipinin na sila. Kita nyo, napakaganda. Diba? Dinevelop sila ng puti. Dinevelop. Ngayon, ang ganda, diba? Pilipinas maganda rin. Ang problema lang,
Maraming durobo. Maraming aso sa kalye na gusto takam na takam sa mga pagkain. Sorry sa salita pero ayan ang maraming nakapalibot na alam nyo na. Alam nyo na. Tuloy. Ang Pangulo, kayayaman pero ito ang katotohanan. At hindi lang yan, kahit nagkaroon pa man ng pandemic sa Duterte administration, nakakuha pa rin ng dating Pangulong Duterte ng 91%. Kahit Diba? sa tuluyang pagbulusok ng trust approval rating ni BBM at ang pag-angat ng mga Duterte, ito na kaya ang magbibigay daan sa mga senatorial candidates ng PDP laban ng dating Pangulong Duterte. Ayon sa post ni Ms. Cruzette Laureta Chu, the difference between DDS and loyalists as voters. I feel bad for Abalos because they... Huwag na natin pausapan yan. Sigurado, Nako. Eto, nagtampo yung kapatid sa akin na inisyata. Ayan ang sabi. Nako, bakit nagtampo? Bakit nagtampo si brother? Ano ang dapat niya kaitampo? Sinabi mo yung katotohanan? O talagang ito'y laro-laro lamang? Laruan. Tuloy natin to ha. Naisip ko, ano kaya para malaman at mapanatagan lahat, mag-imbestiga tayo so that we would know the truth. Let's find out exactly what happened because we don't understand this. It's entirely a case of first impressions. And as the chairman of the Foreign Relations Committee, I launched this campaign. Unfortunately, it apparently put the government in a very bad light. And as a result, nagtampo yung kapatid ko sa akin na inisyata. Hindi ko na maakalain, malay ko ba na ganun ang sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong, hindi ko alam ang sagot Ay, bakit nagtampo? Super ate, bakit nagtampo? Baka naman talagang, di ba, merong kinalaman o merong alam, sabi ni Aling Ninita. Kasi kung hindi naman totoo at tinatanggi, meron nga kwento si attorney, di ba? Na merong nagbanggit na matalik na kaibigan nito ni Bongit na hindi raw ito ang may pakana. Sino? Bakit ngayon nagtatampo? Sinasabi mo lang, may inquiry lang naman, nagtatanong kung ano nangyari. Bakit napabilis ang pag-deliver kay Tatay Digong sa Dahig? Wala namang warrant of arrest. Wala namang red notice. Hindi naman na binigay yung due process. Hindi rin na dinala. Hindi man lang pinakonsulta sa sariling doktor. At bukod doon, hindi man lang pinabisita agad yung mga kamag-anak o yung anak. Bakit? At lahat ng sambayanan nagtatanong din. Akala ko naman maipapaliwanag nila maigi. Imbes na kabukuhan na iba-iba yung tanaw, iba-iba yung lakad, hindi magkatugma-tugma yung mga batas na sinasabi nila, pati ang petsa, hindi magkatugma-tugma. Kaya eto nga, nandito na tayo, pero at the end of the day, it's important that we learn the truth, that this is no longer repeated, that our laws and particularly our Constitution is upheld. This is a real insult to our functioning judiciary as well as our very committed and hardworking judges and lawyers. So, following the extraordinary rendition of President Duterte to The Hague, I think, like many of our countrymen, we were quite traumatized. In my case, it felt like a repeat of a nightmare that occurred, and I saw only my father being taken to Hawaii. Kaya medyo masama ang loob ko noon at hindi ko na naisip yung kampanya. Pero ang sabi ni Senator Robin, pati ni Vice President, ang sabi nila, ang utos daw ni former President Duterte, umuwi na kayo at mangampanya. Kaya biglang nangampanya at biglaan lang naman yung ad na yun. Naalala namin kasi ako nakatutok sa hearing, nakatutok sa budget, nakatutok sa kung saan-saan. Abay, sabi nga, hey, mga
nangampanya na tayo at biglaan kami nag-taping ng the following day. Strangely, at least to me, the Vice President said that it has to be black. Sabi ko, what kind of political ad is in black? What are we going to do? Why black? Because black is the color of the country today. And I suppose she's right. And as a result, we shot the entire thing dressed in black, which I thought was rather grim, but at the same time, it's entirely appropriate. So that's what happened. Itim, ipaglaban ng tama, itama ang mali. Sir, itong pag-endorso ni VP Sara sa inyo, paano ito mapapalakas ang chance na manalo kayo sa darating election? Well, alam naman natin talagang pinakikinggan ng ating Vice President, lalo't andito tayo sa Cebu, sa Mindanao. Malaking bagay talaga ito, malaking tulong. Pero hindi naman yun ang inisip ko. Talagang natutuwa lang ako kasi hindi nagmamaliw ang aming pagiging kaibigan. Sabi ko nga, kami naman ang magkaibigan nung umpisa dahil sa 2019, siya nangampanya para sa amin halos araw-araw. Isipin nyo ha. Magkaibigan talaga sila mga kasama. Oo. Kaso nga lang, bakit? Anong nangyari din kay brother? Wala na. Given na tayo kaya Miss Super Ate. Given na tayo dyan. So magkaibigan talaga sila. Nakita naman natin si VP Sara. Talagang masaya siya doon sa ginawa niya sa pag-iendoso kay Miss Amy. Ngayon, eto na lang. Ang problema kasi, si Tatay Digong ay nasa dahig. So, pwede naman siguro pakiusapan o kung meron man talaga silang magandang pagsasamahan magkapatid. Pero kung wala, kasi natural, normal sa atin naman dito sa bansang Sinilangan, na minsan yung magkakapatid hindi nagkakasundo-sundo. Baka meron din ganun. Ha? Meron din silang isyong ganun. Hindi pa natin sure sa mga ganun, mga tagpong ito. Pero sana man lang, no? Makonsider dahil may utang na loob naman talaga, aminado naman si Ate Amy at inamin din naman niya ni kung sino nakaupo ngayon nung mga nakaraan. Pero bakit? Ano nangyari? Parang biglang nawala sa wisyo si Bossing yung nakaupo ngayon Parang biglang nakalimot. Oo, nagkaroon ng Alzheimer. Diba? Parang in a split of time, wala na. Di na tayo bati. Panalo na ako ngayon eh. Akin na ang kapangyarihan. Akin na ang powers. Doon kayo nagkakamali. Oo, it's a wrong move ang ginagawa nyo na. Akala nyo makukuha nyo ang simpatsya ng taong bayan. Mali! Oo, dahil sa dami-dami na ginawa ni Tatay Digong para sa bansang Pilipinas, wala ho kayong pinakitang continuity. Diba? Lagi natin sinasabi, ang ginawa ni Tatay Digong noon is the best among the rest na mga naging Pangulo ng Pilipinas. Siya lang ang nagpatino sa loob ng kulang nga yung 6 na taon eh. Kulang na kulang. Yung mga ahensya ng mga puno ng durobo at bakulaw, nilinis niya paunti-unti. At yung mga sanggano sa kamera na mahilig ay ngayon nagsibali ka na naman sila. Nagkaroon na naman sila ng pagkakataon makakuha ng 777 o ng 30-30-30. Pero kay Tatay Digong wala yan. Para sa taong bayan yan lahat. Lahat ng mga kikitain ng mga gobyerno, ilalaan yan sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Ngayon, eto siste. Dahil nawala sa wisyo, kung sino nakaupo ngayon, aba, balikan kahit sa gabi. Tumaas na naman yung mga usapin tungkol sa illegal na candy. Andyan na naman sila sa gilid-gilid. Dilat ang mga mata. Nag-aabang sila kung sino mabibiktima. Ganon. At ito na, dahil sa mga yan, dahil ayaw nila makaporma ang mga Duterte, at siyempre, para ibintang lahat. ICC, inatasan ng proseksyon na magsumite ng ebidensya laban kay Pierre Arly. Talaga ba? Ebidensya ka mo? Eto,
Alamin natin kung ano yan at bibigyan natin reaction. Inatasan ng International Criminal Court or ICC Pre-Trial Chamber 1 ang prosekusyon na isumiti nito ang disclosure of evidence laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi lalagpas sa July 1 ng taong ito. Kaugnay ito ng umano'y kasong crimes against humanity of murder laban sa dating Pangulo. Batay sa pagsusuri ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa mga material na inihain ng prosekusyon, may makatwirang batayan umano na individually responsible si Duterte bilang indirect co-perpetrator para sa crime against humanity of murder na nangyari raw sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 at March 16, 2019. Tigilan nyo nga kami. Ang layo na yan na. Mayor pa siya yan eh. Oo. Tapos, mayor pa siya dito na sinasabi. Sinama nyo pa yan? Eh, hindi pa naman siya presidente niyan, mga... Kung pwede lang kayong murahin, mumurahin kayo ng tao. Kayo mga taga-ICC. Kung pwede lang kayong murahin ng mga, mamumura kayo. Ang layo ng sinasabi nyo. Di ba? Kailan lang naging presidente si Tatay Digong? 2016. At kailan nawala itong... Oo. Kasapi tayo, di ba dati? O, nag-withdraw tayo eh. Tapos ipapasok nyo yung 2011? Wow! Oo! Ang galing talaga maggawa-gawa. Sa bagay, may nagsabi, how much is the... Yan. Lalo na to si Kan. Oo. Yung Kan, ang mahilig mag-ano dyan eh. Oo. Kilala nyo ba si Kan? Oo. Yung isa sa mga... Oo. Judges ng ICC. Na kayo ng bugi. Ang galing nyo maggawa, ang galing nyo magmanipula. Kwentong barbero na yan. 2011, bibigay nyo, ipapatong nyo sa kaso ni Tatay Digong. Wow! Hindi siya presidente niyan. Na, galing nyo. Sinabi ng Pre-Trial Chamber 1 na dapat isama sa disclosure of evidence ang lahat ng ebidensya na planong gamitin ng prosekusyon sa confirmation of charges hearing. Kabilang na ang kabuuang pahayag ng mga saksi, maging ang mga language translations nito at ang exculpatory material na natukoy nito sa ngayon at material na alinsunod sa Rule 77 ng mga tuntunin ng Korte. Ang anumang mga item-anya ng ebidensya na isusumite pagkatapos ng July 1 ay hindi isasaalang-alang para sa mga layunin ng confirmation hearing. Nauna nang sinabi ni ICC Prosecutor Karim Khan na dalawang saksi. Ayun na. Si Karim Khan. Si Karim Khan. Yan yung... Ewan ko dyan. Ang kanilang ipepresenta sa korte. Inihanda na rin nila ang 16 na oras ng audio-video files. Ulit. At mahigit 9,000 pahina ng mga video files at mahigit ang 16 na oras ng audio-video files at mahigit 9,000 pahina ipepresenta sa korte. Inihanda na rin nila ang 16 na oras ng audio-video files at mahigit 9,000 pahina ng mga dokumento para sa nalalapit na pagdinig. Tigilan nyo na kami. Ang layo ng mga binabanggit nyo. Hindi na yung makatuwiran. Hindi na makatarungan yan. 2011, isasama nyo sa mga ebidensya. Wow. Hindi pa presidente niya si Tatay Digong. Mayor pa lang siya. Bakit kailangan ungkatin nyo? Eto. Hindi kadugo. Ito yung sinasabi natin sa unang slide natin. Hindi kadugo ang salarin. Sino kaya ito? Naku. Bahala na sila magkwento rito. Hindi magka-close si Bongbong sa kayong tatay niya. Si Amy talaga sa kayong tatay niya ang magka-close. Favorite nga siya ng tatay niya. Ganyan talaga sila. So siya yung fixer. Okay? And this is my honest observation. Amy is trying to fix this for Bongbong. But the thing is, siguro, feeling ko, gusto niyang i-fix dahil feeling ko, ang ano ni Amy, hindi naman kasi ikaw, BBM, siguro ang nagbigay ng order. Nako. Oo. There are order. someone else na involved. Sino kaya ito? May idea kayo mga kasama? I-type nyo sa comment section kung sino ang naisipan nyo na mayroong pakana ng lahat na ito. May idea kayo, i-type nyo. Type nyo yung pangalan para ma-share nyo naman sa ating mga kasama kung sino nga yan. Ito ba isang lulong? Ito ba isang kokak na malaki ang mata?
Ibang klase. Ito ba ay talagang siya? O ito ay isang grupo? Kasi nung unang banat, nung isang tagapagsalita, ang yabang-yabang, di ba, na-interview sa Billionaire Channel. 4 sila nagplano. Nung nagkabistuhan na, nagkaroon ng inquiry, humors lang daw. Only humors. Ngayon, bigla nag-fly. Papuntang state. Ano nangyari? Hindi umatin. Magigisa uli siya eh. Di ba? Gigisahin uli siya. Tuloy mo, Joey at Sas. Na walang mandato. O hindi ang presidente. Baka naman hindi ikaw, pero ayaw mo magsalita. Gagawin mo na to. Ano, pagsasalitain ko to kasi tayo madadamay dito, ang pamilya natin. Nako, so dalawa siguro ang pinaghihinalaan ko na hindi kadugo. Na hindi Marcos. Nako, sino kaya ito? Hindi tunay na Marcos. Wala. Ang involved. Dalawa lang yan. Mamili na kayo. Nag-cite ng contempt kay Andres Bautista ay si Chis Escudero. Tonight siya in contempt for what? Dahil ilang beses na niyang in-evade ang hearing. It was a hearing to determine whether or not the PCGG, the office, should be should be dismantled, parang ganon, yung PCGG. And then in the process of determining whether kailangan na bang i-dismantle yung PCGG or not, they wanted all the PCGG chairs to make an account of all the ill-gotten wealth that they were able to forfeit. Wala. At saka kung ano pa yung hawak nila ngayon. Di ba si Andres Bautista, bago siya naging PCGG chair, COMELEC chair, PCGG chair siya. Ganon. So ngayon, pinapa-account ng Senado that time, lahat ng mga ari-arian na hawak nila. At saka yung turn over na doon sa mga sumunod na PCGG chair. Kaso hindi siya sumisipot, wala siyang siniputan kahit isa. At that time, meron na ring issue tong si Andres Bautista patungkol sa COMELEC. Ayun. So nag-abot-abot yung issue ni Bautista. Kaya ayun. Punta lang Amerika. Nako, yun na. Dahil bulilyaso. Eto, bagsak daw sa survey. Kaya kailangan nila ngayon si BP Sara. Aba. Ano naman ang pakialam natin kung bagsak sila sa survey? Ginawa naman nila talaga yan. Kaya sila bumagsak. Ngayon, ang sasabihin nila, si BP Sara ang tagapagligtas. Ganun ba yun? Ay, alamin natin dito kay Atty. Sal kung ano talaga usapin. Biglaan nga. Emotional kasi bagsak na siya sa rating. Kaya kailangan niya na saklo sa kaibigan niya. O kaya pinakiusapan niya. Si Inday Sara naman ay mabait. At marunong siyang kung ano mang tulong na ginawa niya. Tinatanong niya yun. Ganyan, ang magamang yan talagang mabait yan. Pag nilapitan mo yan, hindi makakatangi sa'yo. Ganun sila kabait. Hindi kagaya ko ako bad boy ako Mas ako sa'yo. Talagang ayaw ko sa'yo. Pinapakita ko. Very good. Sabi niya inutusan yata. Sabi niya, narinig mo ba yung sinabi niya? Inutusan yata. Senator Robin Padilla at ni Pangulong Duterte na endorse siya. Yata. So hindi siya sigurado. Pangalawa, tanong, bakit itim? Dahil itim yung ini-endorso. Ang sabi itim daw dahil sa pagluluksa ng mga kababayan natin sa kasalukuyang administrasyon. Anyway, ganito yan. Si VP Inday Sara at saka yung kapatid ng Pangulo ay magkaibigan. Sangayon sa kanilang dalawa. At ang sabi niya kanina ni kapatid ng Pangulo, biglaan daw. Emosyonal.
sapagkat daw grabe na nangyayari sa mga tama, biglaan nga. Emotional kasi, bagsak na siya sa rating. Kaya kailangan niya ng saklolo sa kaibigan niya. O kaya pinakiusapan niya. Si Inday Sara naman ay mabait. At marunong siyang kung ano mang tulong na ginawa niya. Tinatanong niya yon. Ganyan, ang magamang yan talagang mabait siya. Pag nilapitan mo yan, hindi makakatangi sa'yo. Ganun sila kabait. Totoo ho yan. Ha? Ang mga Duterte napakabait. Kita nyo sa ano naman ginawa. Yung ibang tao, hindi ganon eh. Pag alam na meron naging agrabyado o ginawa ng hindi maganda, lalong-lalo na involved yung kapatid, iba dyan, kahit kapatid, dinadamay na eh. Pero ito, sa sitwasyon ni VP Sara, kita nyo naman, di ba? Magkaibigan pa rin sila. Labas si Super Ate sa usapan. Kung sino gumawa ng kasalanan, yun lang. Hindi sila yung hindi sila yung hindi ginawa ni VP Sara na tablahin din ito si Super Ate. Kasi ang may kasalanan, yung, di ba? Ganun lang kasimple. At ito na. Kaya lagi kong binabanggit sa inyo, malapit na ho ang eleksyon. Solid natin yung Duterte. Huwag na ho kayo magtapyas. Pero, kasi, meron kasing pero meron pang dalawa kasi. Nasa inyo naman yun. Nasa puso nyo kung paano tatanggapin yung dalawa na idadagdag. Pero yung Duterte, lagi kong sinasabi, ipasok nyo para mawala na lahat ng pandudurobo sa gobyerno. At lahat ng mga bulok ay may tapo na. Lahat ng mga bakulaw ay mawala na. Ganun lang, mawala na sa landas ng pangangurakot. Alam nyo naman ang mga bakulaw, mahilig yung mangurakot. Hanggang sa muli, Duterte, i-final nyo na 10 plus 2 kung nasa puso nyo yung 2 at isang party list. Alam nyo na yan hanggang sa muli, malapit na ho. Malapit na ho ang Mayo. Yun na. Ang pag-asa natin ay nasa inyong mga boto. Hanggang sa muli, bye-bye.